25 ang naospital matapos di manong kumain sa isang buffet restaurant sa Angeles City sa Pampanga. Nakitaan naman ng AMAG ng FDA o ng Food and Drug Administration ang chewing gum na nakalason sa mahigit 100 mga estudyante sa San Carlos City sa Pangasinan kamakailan. May report si Isay Reyes. Nagpositibo sa amoeba ang dumi ng 25 katao sa Angeles City, Pampanga. Yan ang naging resulta ng pagsusuri sa kanila nang sunod-sunod silang dalhin sa pagamutan dahil sa pananakit ng tiyan, pagkahilo at pagdurumi. Ayon sa investigasyon, pare-parehong kumain ng mga pasyente sa buffet restaurant na Yaki Mix sa isang mall sa Angeles City mula noong August 1 hanggang 5. Marami sa kanila may amoeba, no? Amoeba yung findings. So, parang maraming possibilities kasi, no? Maraming pwedeng maging positive agent yan. So, foremost, ng ini-entertain namin ay baka waterborne, yung water supply. Gayunman, susuriin din ang mga pagkain, paraan ng paghahanda, pagbabiyahe ng pagkain, maging ang mga empleyado. Nadiskubre rin kasing wala palang health card o clearance ang 45 tauhan para makapagtrabaho sa restaurant. Sa ngayon, patuloy pang inoobserbahan ang mga biktima sa iba't ibang pagamutan sa probinsya. Samantala hanggang kahapon, may 10 na napaulat na isinugod sa ospital matapos din kumain sa naturang restaurant. Paliwanag naman ang may-ari ng restaurant. Higit nilang pinahahalagahan ang kalinisan ng kanilang mga pagkain, pati na rin ang kalusugan ng kanilang customers. Kaya naman, handa silang makapagtulungan sa investigasyon at sa pagpapagamot sa mga biktima. Kaninang hapon, pansamantalang isinara ang establishmento habang nagsasagawa ng pagsusuri. Lumabas na rin ang resulta ng pagsusuri ng Food and Drug Administration sa chewing gum na ikinalaso naman ng mahigit 100 estudyante sa San Carlos City, Pangasinan. Nakitaan ang mga sample ng AMAG. Natutunaw na indikasyon na expired talaga at hindi na rin maganda ang kalidad. Lahat ng samples na nakita rito, report na rin ng FDA, tamper dito, tsaka mga molds, tsaka mga damage na. Wala na rin traceability dahil natanggal yung lot number. Kasunod nito, inirekomenda ng FDA ang pagbabawal sa pagbebenta ng naturang uri ng chewing gum at ang naunang abiso ng Health Office na temporary ban ay gagawin na raw permanente. Lalo't na pag-alaman nilang smuggled ang naturang chewing gum. Actually, mayroon pang baka permanent po yan. Magkakaroon pa ng permanent ban kasi natagpuan rin ng FDA na walang ganyan dapat na candy dito. Exactly, smuggled dito. Pinag-aaralan na rin ngayon ang pagsasagawa ng regular na inspeksyon sa mga food stall at sari-sari store, lalo sa mga malapit sa mga paaralan. Isay Reyes, GMA News.